Mi 17 Pro Max. Isa sa pinaka-wild sa Xiaomi this year. Yung specs, halimaw. Pero ito ang tanong, worth buying ba talaga? O may hidden pa-rate ng Xiaomi 17 Pro Max? Planning to buy daw kasi this year. Honestly mga preng, specs wise, halimaw talaga ito preng. Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagship beast performance, 7,500 milliamperes battery capacity. Sobrang laki niyan preng. Naka 100 watts charging pa. LTPO AMOLED display, flagship na flagship. Plus Leica camera tuning, tapos premium flagship build pa. Tapos meron pa siyang unique rear secondary display sa likod ha. Ay aba, ang galing. Preng, on paper, ultra flagship talaga yan. Pero ito ang hindi sinasabi ng iba. Hindi porkit flagship specs yan, automatic safe buy na agad. Ito yung mga honest concern mga preng. China room issue possible. Depende kung saan mo bibilhin. Kung may global support man, global support. Kung meron yung problema mo dyan or yung concern mo dyan is yung warranty. Some reports say Pro Max variant may not officially go global in some markets. Kaya yung posible dyan, import units. At ito pa, baka magalit na naman tong mga Xiaomi fan dito. Xiaomi flagship camera, sobrang ganda talaga. Pero, hindi pa rin niya kayang talunin ang video quality ni iPhone. Boom! Marami na naman magko-comment nito. Pero kung tutuusin natin, maganda talaga yung video ni Xiaomi 17 Pro Max. Yun nga lang, medyo slight difference lang talaga pagdating na sa iPhone at sa kanya. Okay? Pero hindi talaga siya pangit. May difference lang talaga na mapapansin, lalong-lalo na kung videographer ka or something like mahilig kang mag-video. Okay, next topic tayo. Preng, alam naman natin most talaga kasi nga sa balita, hindi sila magre-release ng global version. So, CN room talaga yung makukuha mo. Kung meron man, yun nga yung sinabi ko, yung warranty concern. Kaya, pag kinuha mo to, alam mo dapat kung ano yung pinasok mo. Kasi minsan mga preng, mostly ito yung mga nakikita natin sa mga feedback kapag CN ROM. May napost din ako dito na CN ROM versus global ROM. Check nyo, baka may makunan kayo ng knowledge doon sa video na yon. Kasi mga preng, pag CN ROM, minsan, notification, banking app, warranty, tsaka yung goggle features. Diyan talaga nagkakatalo. Pero kung techie ka, mahilig kang mag-setup, mag-customize, parang normal na lang sa'yo yun. Pero mostly kasi sa atin, hindi techie, di ba? So, mas marami pa rin yung mga hindi techie kaysa sa mga techie user. So, yung rating ko dito mga preng, pagdating sa performance, 10 out of 10 talaga. Pagdating naman sa battery, another 10 out of 10. Pagdating naman sa camera, let's say 9 out of 10. Pagdating naman sa software na China room, 7.5 siguro out of 10. Pero kung techie ka again, okay na okay lang yan sa'yo. Parang normal lang yan sa'yo. So overall mga preng, 9 out of 10 yung rate ko sa kanya. Kaya verdict ko mga preng, kung marunong ka sa China room, okay ka sa import, solid talaga ito mga preng. Pero kung gusto mo ng safe local flagship experience, medyo mapapaisip ka talaga. Kaya personal take ko mga preng, specs monster talaga siya. Pero hindi siya safe recommendation para sa lahat. Kung gusto mo ng buy and forget type, may mas safer choices pa. Kaya kung gusto mo ng honest flagship phone review na hindi puro specs lang, follow mo ako preng kasi dito pinag-uusapan talaga ang tunay na experience, hidden issue at long-term experience ng mga smartphone or tablet. Pero kung nakapag-decide ka na bumili ng smartphone online or tablet at nag-aalala ka saan bumili, go check to my profile, check my bio mga preng, nandyan na lahat ng mga official, listahan ng mga authorized and legit store online na pwede mong pagbilhan ng paborito mong smartphone or tablet. And take note mga preng, baka sale pa sila, baka may pa free shipping, baka may freebies or discount. Go check now my bio at nandyan din makikita mo din ng mga top rated smartphone accessories na posible mong magagamit talaga in the future or sa iyong araw-araw. So go check my profile and check my bio mga preng. And again mga preng, kita-kits sa susunod na video. Follow for more.